Yung ito naman sa mga lesson learned. Mga hindi ko talaga na-encounter na yan ang isang kung minsan yung mga officers natin hindi sana kung yung mga enlisted, hindi parang official ako eh. Ganun ang so kung okay na idadagdag ko yun. Ano yan? May drapings? Kung naman ito naman na nangyari sa amin official yung nadali. Ano yan? Sige. So, ito naman na isa na hindi ko makalimutan na isang ambush. Na-ambush kami sa San Mariano, Isabela. Ako noon ay na-assign sa MIB, Military Intelligence Battalion. Ngayon, kami ang nag-feed ng information sa mga batalyon. So, ang isang binigyan namin ng information ay yung 45th IB. Ngayon, nung naibigay namin yung information, nandun pa yung asset namin mismo sa lugar. Na kumbaga is live na nasasabi niya yung ginagawa ng mga kalaban ng gobyerno, mga MPA sa amin. Kasi hawak ng kasamaan namin yung isang asset. Kababayan naman niya, taga San Mariano. Kaya sabi niya, ganito, re-report ko na ganito, andito sila. Ganun na naman ang nangyari. Pinatawag yung isang opisyal namin sa batalyon mismo sa San Mariano, Isabela. Ngayon, sumama kami sa briefing. Doon kami sa Tapos ang request ng operating troops naman dito is kagagaling namin doon sa lugar na sa barangay na sinasabi nyo na may mga kalaban. So, siyempre kami, yung nga, ang report namin is andun yung mga kalaban. Ngayon, bumuo sila ng mag-operate. So, dalawang opisyal ang isinama ng 45th IB. Kung isa sana, baka si Lieutenant Gano ang sasama. Pero kung dalawa yung opisyal ng 45th IB, naiwan na siya. Tapos sabi niya, Master, ikaw na lang ang sasama. Kasi ang request nila is i-guide. Kayo ang mag-guide kasi galing lang kami dyan. Wala naman kaming na-encounter na kalaban. So, sige, ganun. Tinawag ako ni namin noon, ng opisyal namin, si Lieutenant Gano noon. Sabi niya, ikaw ang sasama, Master, kasi di ako pwede. Dalawa yung opisyal nila. Wala kaming dalang uniform. Pero may dala kaming baril. Sabi ko naman sa isang escort, magkakon naman tayo. Ako na yung pantaas. Kaya pantalon namin is maong. Pero yung pantaas is yung BDA. Yung ganun. Tapos M16 yung dala ko. Buti naman yung isang escort kasi dalawa na yung naiwan kasama ni Lieutenant Gano na babalik sa headquarters. Tatlo na kaming sumama. Ako, si Balubal at saka si Aguban. Taga-Kalinga rin yung si Aguban. Tapos sabi niya, Master, dalhin mo ito, baka kailangan mo. Binigay yung isang rifle grenade. Sabi ko, ano? Pinari ko dito. Ng briefing. Nag-briefing kami doon. Ang nag-briefing is si battalion commander nun. Kalimutan ko na yung mga pangalan. Ngayon, lumakad kami ng gabi. Sumakay kami sa 6x. Pero ang briefing doon is, pagdating namin doon sa area, hindi kami pupunta sa baryo. Didiretsuhin namin yung nire-report na location ng mga kalaban. Pero iba ang nangyari. Kaya doon, yun yung itinawag ko rin kay Lieutenant Gano noon na pagdating namin doon sa baryo,
dumiretso sila, Lieutenant Noblesa. Tapos pinatawag ka agad si Kapitan. Umaga na mag alas 5 na. Sabi si Kapitan. Pero kami na tatlo, hindi kami sumama sa kanila doon sa, sa bahay ni Kap. Doon kami sa gilid. Kasi sabi ng kasamaan ko, huwag tayo magpakita kasi tayo ganito ang itsura natin, Parang tayo na talaga yung guide dito. So doon kami sa gilid. Hindi kami nagpakita sa mga tao. Tapos, naririnig ko si Sio na pinatawag si Kapitan. Tapos, pinatawag pa yung mga tanod. Asan ba yung mo? Patawag mo, mag-usap tayo. Dami palang pumupunta dito, hindi nyo sinasabi. Sabi ko, wala naman yan sa briefing. Talagang didiretso sana kami doon sa gilid ng kasi nandun sila. Nung hanggang alas 8, andun sila, pero hindi kami lumapit. Pumunta yung isang korporal. Sabi niya, Sir, tawag kayo ni CEO. Sabi ko sa korporal, sabihin mo kay CEO, hindi kami pupunta dyan. Kung gusto na, dito tayo mag-usap na walang sibilyan. Kasi, alam niyo naman trabaho namin. Sabi ko sa korporal, din bumalik yung korporal. Tapos yun, tuloy-tuloy yung usapan namin kay Lieutenant, sabihan dyan sila. Ano bang nangyari? Parang na-compromise kayo kasi umakyat daw sila. Umakyat sa taas. Sabi ko, Sir, ganito nga yung nangyari. Pagdating namin dito sa baryo, pinatawag ni CEO yung mga tanod. Pinausap niya si Kapitan. Pinagagalitan. Kaya ala na, umakyat na sila. Nung pumunta si Lieutenant Noblesa, sabi niya, ano ba talagang, asan ba sila? Asan ba yung, wala naman daw sabi ni Kapitan. Sabi ko, Sir, hindi naman siguro magpapaalam kay Kapitan yung mga kalaban natin. Ang instruction o briefing is diretsuin na natin yung location nila. Saan na? Punta tayo. Puntahan na natin. Sabi ko, Sir. Naglakad kami. Punta kami doon sa target na binigay nung asset. Kasi ang asset, takot na takot nga eh. Kasi kung makompromise, papatayin talaga. Pumunta sa gitna ng mga maisan, kasi matataas yung mais, hindi man doon tumatawag o doon nagte-text kasi hindi makita. Tinatago niya yung cellphone niya doon sa So, ang nangyari doon, kami, tapos pati siya, lakad kami. Nung pumunta kami doon sa wala kami maabutan kasi talagang umalis na. Kasi bulabog na eh. Tapos nag-text yung asset namin, umakyat na sila sa taas. Sabihin mo sa mga tropa dito, kung makikita nila yung matas na yan, andun sila sa taas. Tapos, finid na naman ni Lieutenant Gano sa akin. Kaya sabi ko kay Lieutenant Noblesa, Sir, yung mga kalaban, umakyat na sa taas. Kasi kanina pa tayo na-compromise eh. Alas 8 na ngayon. Alas 5 tayo dumating dito, Sir. Kaya talagang umalis yan. Dami namin eh. Dalawang opisyal lang ang parang dalawang platoon na yung nag-operate. So, ang nangyari doon is, sabi, asan na ngayon? Asan sila? Sabi ko, ganito, Sir, ganito. Hindi na sa mapa. Ako na nag-briefing. Sabi ko, Sir, doon sa Buhangin. Sabi ko, Sir, ang location natin is dito. Yung creek na ito, in-sketch ko na lahat. Ranger eh. Ako lang ranger kasi na doon. Na kasama, Sabi ko, Sir, ganito. Ito yung creek. Ito yung, yung sa taas na yan. Akyat tayo. Akyatin natin. Andun yung kalaban. So, ikaw ang, Sir, kung saan pwesto yung isang team o isang, yung kasama natin na isang opisyal. So, tinawag. Doon na ako nag-briefing sa ganito. So, sabi naman niya, ikot kayo sa likod. Kami na ang aakyat. So, nag-leading kami. Nag-leading kami doon sa mismong sinabi ng asset na nandun yung mga kalaban, umakyat lang sa taas. Ngayon, nung umakyat kami, malapit na kami doon sa tuktok ng bundok. Bakit na kami? Sabi niya, ba't pa tayo naghihirap na aakyat dyan? Dito tayo dadaan. So, pinababa kami.
nauna na siya. Nauna yung team niya. Dito na ako sa gitna. Kaming tatlo. Yung guide, bali nauna na siya. Pati yung kasama niya na sa 45. Ngayon nauna siya. Nung paket na naman kami, huminto. Pinahinto niya yung tropa. Ngayon, sabi niya, itawag mo yung yung location natin sa radyo. Di, nagtawag sila. Wala tayong official yun eh. Pero, ang kwan ko sa kanya is, hindi niya yung ako sana yung nag-lead. Akyatin namin yung bundok, dadaan kami sa sagingan. Mahirap yung mahirap. Mahirap na madaanan. Pero gumagawa, kami yung leading. Kami nga gumawa ng daanan eh. Pero doon na kami sa parang nakita niya na nahihirapan yung binababa kami. So nung tumatawag sila ng radyo, itatawag yung location namin, may dumaan na civilian. Yung kanya yung nakasakay sa kalabaw, pero yung kalabaw may hila-hila na Tapos nakahawak siya ng manok, yung pangkwan sa labuyo. Yung parang gagawa sila ng silo-silo doon sa para mahuli yung Kain. parang so ganun. Nawakan niya tapos pinahinto ko. Ako na nagpahinto tapos kinausap ko. Sabi ko, sandali lang, kabsat. Nung kinakausap ko, nanginginig. Sabi niya, wala akong alam, sir. Sabi niya, ang tanong ko kasi, saan ka galing kapatid? Sabi niya, dyan lang sir. Yung yung tono ng salita niya, natatakot na baka kung anong oras magkaputukan kami, damay siya. So, doon pa lang, na-conclude ko na may kalaban. May kalaban kasi andito na yung galing sa taas, baka nakita o baka sinabihan na wag mong sasabihin doon. Siyempre pinababa namin. So, nauna silang umakyat. Pagtapaw, ito kasi yung parang itsura niya, may dinaanan ng bulldozer sa kalsada. Yung dito sa nabuksan ito. So ito itong konti, siguro mahigit 1 meter yung taas, ganun. Ito yung kalsada, ganyan Tapos, paket kami. Yung nauna siya medyo ilang tao yung gap namin. So nandito pa lang kami sa, sila, andun na sila. Level na. Andun na sila sa pinakataas. Tapos nakatayo pa. Nakatingin doon sa baba. Yung kalaban, sinasite pa lang kalaban sila. Tapos unang ipinaputok, yung claymore. Ang alam nung is matamaan kami. Kasi yung tama-tama huminto sila. Huminto din kami. Kasi Tapos yun, pagputok ng claymore, wounded yung isang kasama namin, yung tao ko. Nadali pa. Naabot pa. Naabot ng claymore. Ako naman, tama-tama na magre-report ako kay CEO. Sabi ko, ganito ang pahinto-hinto yung nag-lead na opisyal. Nung tinawagan ko putukan na. Buti yung cellphone ko, hindi ko na-off. Pero may tali. Kabinitawan ko kasi, pumutok na yung claymore Ongoing ang tawag. Hindi. Binitawan ko na pero naka-on pala yung cellphone ko. Ongoing calling. Ang unang naisip ko kasi, pinutukan kami ng rifle inistrapping ko yung kamaisan sa taas. Wala naman response doon. Nakita ko yung tama ng bala sa lupa. Sabi ko, contact right, ang kalaban natin sa kanan. Ako na yung nagkukumandon. Tapos, sabi ko sa kanan, yung pinuputukan namin. Naisip ko yung sa harapan, nag-condensate sila. Nagpuputukan. Lakas yung putok ng kalaban Pero kami, nakakover na kami ngayon sabi ko, parang, kung nakatayo ka kasi, kita ka, pero pag bagyo ko ka, nakakover ka sa lupa, may lupa. Tapos naisip ko yung binigay ni Miner, Bartido, na isang rifle grenade. Di kinuha ko, sabi ko, yung sa puno ng sagingan, galing yung malakas na putok Sinaksak ko. Tapos, sabi ko kung mag-cover ka, tumayo ako. Kasi may saging din So, yung ng saging, baka doon tumawa. Naghanap ako ng, para makita ko yung puno ng saging doon kasi medyo mataas Doon sila nakadrop. Lahat yung mga, nagpuputok sa amin. Kasi yung lupa, nakita mo yung tamaan, kahulugan
Tapos, tumayo ako. Sabi ko sa kasama ko, ano mo, cover mo ako para tumayo ako. Pak, 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 pak. Tapos tumayo rin ako. Pang, pinutukan ko yung, pero sa taas tumama. Doon sa dahon ng mga saging, warat nabuksan. Uminto sila. Tapos naisip ba, bakit parang may gumagapang sa sagingan? Sabi ko, parang may tao dyan kung para nagtakbuhan, talagang MPF para ang alam nila siguro, maano kami, sila yung magre-recover ng mga baril. Ang alam nila is, baka magtakbuhan kami o iwanan namin yung kung ma-wounded o ano. Pero ang ginawa ko, tinawagan ko yung umawak ng 60. Sabi ko yung 60, akyat mo dito. Di inakyat. Sabi ko yung pwesto dyan. Sabi ko, ikaw ba ang nakita ko man yung itsura ng gunner na parang na parang nasyak sila. Sabi ko kay Aguban, yung tao ko sabi ko, sige, isaksak mo yung dalawang, tinulungan ko na siya. Sinaksak namin yung dalawang lane para mahaba. Tapos, may nagsigaw, may tama si CEO. Nako, eto na. Dahan-dahan akong punta sa harapan. Sabi ko, nako, kung dyan sila sa baba, kinuha na ng kalabang kasi hindi namin makita Sila lahat dito, nag-drop lahat. May tama yung ibang kasama. 4 yata may tama kasi 2 yung Claymore. Andun din sila. Kasi dumudugo yung mga tama, yung iba dito sa mukha. Kaya nakita ko naman talagang maagos yung dugo. Yung iba na hindi na wounded nandun. Yung isa na nasa baba, siya yung sabi na, may tama si CEO. Inisip ko, hindi naman pwedeng basta i-recover mo si CEO kung walang cover. Sabi ko kay Aguban, mag-cover fire ka, mo, yung 60, para i-recover natin si CEO. Tapos sabi ko sa kanya, cover fire ka Sabi niya, sige, sir, sabi niya. Sabi ko, sige, fire. Tapos pumunta ako doon. Sabi ko, kailangan may kasama ko, hindi ko mabuhat yan kasi malaking tao. Mas malaki pa sa akin. Paano ko mabuhat kung ako lang punta? Tapos tumakbo ako. Wala man lang sumunod. Nagalit na ako nandun na ako kay CEO. Nag-cover din ako nakita ko yung puno ng Nara. Andun yung sniper. Pero mabuti nga yung 60 na talagang walang hinto. Parang hindi naman nilalabas ang ulo kasi malakas yung kwan ng 60. Tapos mabuti tumakbo yung isa. Parehas ko rin na maliit. Sabi ko, buhatin mo yung niya. Dito siya, Tapos ako sa paa. Naiwan na yung, namin yung jungle pa kasi sasayad sa lupa. Tapos siya nang binalikan na lang. Nung iakyat namin, grabe ang pagod ko. Sabi ko, kayo naman i-recover nyo kasi 3 3 na dali ka agad doon. Si First Lieutenant Noblesa, si Sergeant Kudal, at si Sergeant Awingan, yung taga-Kalinga. Sabi ko, kayo naman ang punta. Doon ako. Sabi, medic, mo si CEO. Tignan mo kung para, nakita kong tama ulo. Wala na. Pero kahit na ganun pa rin ako. Sabi ko, tawag mo yung sa chopper, yung location natin. Yun nga, kung mo kasalukuyan ang putukan, hindi alam nung regiment kung anong itatawag. Sabi ko, katatawag mo yung location natin. Kanina yun, ibigay mo kasi dyan lang sa baba yung parang nagagalit na ako kasi hindi, paano tayo puntahan ng chopper kung walang location na ibibigay? Hindi naman kung hindi mo may tawag sa radyo, baka naman malayo na tayo sa binigay niyong location. Sige, bigay mo yung location natin. Yun, hindi na tawag. Tapos sabi ko, meron pang isa. I-recover nyo. Kasi pagod na ako sa pagbuhat kay kay Lieutenant Noblesa. Kasi mabigat. Alam mo, wala nang hangin sa kabigat pala. Patay na. Pero kahit na ganun, sinabi ko kay Kwan na, Kwan mo. Pero ulo yung tama. Pero alam mo, patay na. Patay na kaya grabe ang bigat. Binalikan na namin. Tumakbo pa ako. Binalikan na namin si Sergeant Kudal. Si Kudal naman, tumalon sa baba, pero may tama na, patay na, namatay din doon. Kinuha ko yung, yung baril niya. Tapos sabi ko, tulungan niyo ako, hilain niyo sa taas. Nung hinila, sabi ko, ibagkat niyo, buhatin niyo.
doon na ng ano, kasi meron pang paisa-isa na nag-i-snipe. Pero ano na sila eh, yung 60 naman, dinagdagan na naman na parang walang hinto. Parang 3 link na ang inubos habang nagre-recover kami. Kaya nung pag-akyat namin doon sa taas, doon na yung may ano na, chopper. Kasi may chopper man na naka-standby. Tug, 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 tug. Sabi ko, andyan na yung ano. Pero grabe na yung ano, pagod ko. Pero yung M16 ni Sergeant Kudal, nasa akin na. Tapos, yung in-account pala nila, sabi na, wala, na-recover ng kalaban yung isang baril. Hindi nila alam na nakabanduler na, ay naka-isling na sa akin. Tapos, nung pumunta yung chopper, binuhat namin. Saglit lang yung chopper. Oo, saglit lang. May naka-alert naman. Tapos, mga, siguro, walang, 40 minutes nung, nandyan na yung, So, yan, nung sinakay na namin, nakita ko si Lieutenant Gano, nasa chopper. Sabi niya, Master, sakay ka na. Sama mo na itong mga ako naman ang papalit yan. Pwede sinakay ko na yung kasama ko wounded. Tapos naiwan siya para i-clear nila. Tapos yun, punta kami sa UPI, dun sa hospital, para sa mga wounded. Yun, sinalubo ako ng CEO namin noon. Si Major Sibal. Makita niya yung itong maalala niya na parang nandun siya sa encounter kasi yung cellphone ko pala naririnig niya. Sabi niya, papunta sana ako ng Tugigaraw, nasa kwan ako sa Tumawini. Nung tumawag ka naririnig ko yung putukan. Sabi ko, hindi ko pala na-off yung naka-on yun kasi putukan na naririnig niya lahat yung hanggang nung nalobat yung cellphone ko. Naubos na yung battery. Nung nandun kami, sabi ko, sir, ito yung isang baril ng isang kasamahan natin. Tapos sabi niya, sige, dali mo muna doon sa akin at sasabihin ko doon. Ayun, pumunta kami doon sa amin, sa headquarters. And then, nangyari, tapos kinabukasan, pinuntahan kami ng brigade commander. Hindi ko na maalala. Yung brigade commander nung 1998 yun Ngayon, sabi niya, siyempre tinanong ko, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ganyan ang nangyari? Ikinuwento ko talaga yung ginawa ni Lieutenant Nobleza na kung hindi sana nag-violate, kung ako yung masunod doon, pag akyat namin sa taas, kitang-kita namin yung kalaban sa baba, kami ang naka-score. Kasi mataas yung yung sabi ko na in-strapping ko na mais yung nandun sa taas. Hindi naman kami makikita sa taas kasi maisan Pwede makita mo yung nasa baba. Pero ikaw, pwede ka magtago, umupo. Kita mo na kung saan sila nakapwesto. Ganun sana yung pero yan nga. Kung siyempre official sila, tayo na lang, sumunod na lang tayo. So, anong nangyari? Yun so, sa mga junior officers, yun ang isang lesson learned na sana makinig naman sa mga suggestion ng mga senior NCO. Gaya yung nangyari na sa amin, dapat tinanong niya kung ano ka ba. Sinabi ko na ako isang ranger. Hindi naman. Basta, hindi, ganito ang gawin natin. Ganito. Sige. Pero yun mabuti nandun ako. Kasi talagang walang nag-command Walang nag-command. So, buti na lang nandun ako. At least kinuman ko yung tao. Hanggang na-recover namin, hindi kinuha ng kalaban yung mga baril nila. At napatakis natin yung mga kalaban. Sila pa yung Sila, wala na, umalis Nung umalis sila, nakuha namin, yung wire, galing doon, yung wire sa puno ng Nara, yung kinabit nila sa Claymore na pinutok. Doon sila nakapwesto, yung 2 puno ng Nara. Kasi, ang kwan doon is yung pagputok, tapos kung
Sinong lalabas dyan? Kitang-kita kasi sa puno ng Nara. Kung lalabas ka doon sa maiksi na yung tinaniman nila ng Claymore, talagang wala kang cover doon. Lalo yung tatlo nga, lumabas sila, lumampas pa. Tapos nakatingin sa baba. Doon sila inupakan. Ilan ang patay doon, Master? 3. Kasama nga yung CEO nila. Hindi ko alam kung anong kumpanya, headquarters o Bravo Company. Si First Lieutenant Nobleza. Ang wounded? Namatay. Patay. Ang wounded ilan? Walang wounded. Yung sa kasamaan namin sa isa yung sa amin, 2 yata doon sa 45 yung dinala ko sa ospital. So, grabe din, no? Yun yung isa ka-challenging na encounter mo rin na kailangan mong i-survive yung tropa kahit alam mong hindi mo na ka-unit yung iba. Oo nga, yun nga yung isa na ko talaga is ako yung nag-iisang ranger doon. Tapos kung ma-recoveran, sabihin na wala man lang kayong ginawa doon. Parang ako parang ako na yung pinakaama doon. Sinisigawan ko sila kahit hindi ko ka-unit. Kasi ang nangyari kasi doon, yung sinuot ko na uniforme ng kasama namin sa MIB, PFC. So, PFC yung so, siguro sabi nila na, kaya ito? Reinstated siguro. Hindi naniniwala sa akin. Nung pag-alis nga namin sa 6x, sinabihan ko na sila. Sa gitna ako Umupo ako sa gitna. Lahat naman nung umupo sa side ng 6x, nakaupo. Sabi ko, mga kapatid, Sarge, pwede ba tumayo tayo lahat lalo yung dyan sa gilid? Kasi hindi piyesta yung pupuntahan natin. Narinig yun naman sa briefing na nandun yung kalaban. Hindi natin alam kung may nakakuan dito sa daan. Malay natin, mag-ambush. At least makareact man tayo. Sa kuan naman, pinagkuan naman natin yan sa training. Sabi ko, walang gumagalaw. Nakikita nga nila yung suot ko na BDA sa PFC. Hiram. Hiniram ko man yun kasi civilian naman talaga kami. So, nung medyo matagal, may nagsalita na sarhento. Sabi niya, oo naman, lahat kayo na nasa gilid. Tayo. Di tumayo na sila. Siya yung pinakinggan nila. Kasama naman nila sa 45 yun. So, yun, buti ako. At least yan. Sa gitna man ako. Iniisip ko talaga kung sa kami, vehicle ambush, mauna akong tumalon. Tumatayo pa lang sila, baka nasa na ako. Nasa labas. Kasi sa isip ko is, labanan yung pupuntahan. So, ang nasa isip ko, pag may pumutok, magkano ako sa kasi wala kang laban kung nasa sasakyan ka 6x. Lalo ganun na puno. Hindi ka makareact. Hawak-hawak ko lang yung baril ko. Tapos nakaupo nga ako. Malapit sa likod. So, ganun ang nangyari. Namatayan kami ng 3. Pero at least hindi ka rin nagkulang, no? Oo. Ano naman ginawa mo? Lahat ginawa ko bilang isang ranger tsaka isang senior na NCO. Kasi anong rango mo nun? Technical. Technical ka na. Technical na ako noon. Master nga So, ano pa, palaban ka pa kay technical? Hindi kasi, hindi naman kami sasama. Nung pumunta kami doon sa briefing, sabi ng CEO, hindi, paano may kalaban doon? Galing na kami doon, 3 days lang. Kung gusto nyo, di may sasama sa inyo para mapatunayan natin na may kalaban. Parang na-challenge kami doon. Sabi ang sasama na naman, isang opisyal sana. 2 yung opisyal na sinama ng 45. Alangan na 3. So, sabi ni Lieutenant Gano sa akin, Master, ikaw nang sasama. Oo, sabi ko. Kaya nga wala akong gamit na dala, baril lang. Ayan, hiniram ko na yung gamit ng isang kasama namin doon, si Genro. Genro, sabi nakita nila, Genro. PFC, Genro. Hindi ako pinapakinggan ng mga senior, mga corporal, kasi sabi niya, siguro reinstated ito kasi matanda. Bakit PFC yung rango ng uniform niya?
So, ganoon ang hindi ko makalimutan na ginawa ko na kahit na ganoon, at least 3 lang yung nadali doon. Kasi kung wala sigurong kuman, hindi natin alam